Hi guys! Welcome back to my channel. Alright, ang ganda po ng topic po natin ngayon. Ano bang analysis ang ginagamit ng ilang investor kaya po sila nakakakuha ng pagkalaki-laking profits po dito po sa stock market? Okay, so marami pong gumagamit po nito, mga legendary value investor po. Ito po yung isa sa technique po nila, price to book analysis. Buting tingin po natin, ano po? So ito po ang itatopic po natin ngayon. Ito po yung original DOG na value investing na tinuro po ni Benjamin Graham. Yan po ang topic po natin ngayon. No? Tatlong part po ito. Una po, ipapaliwanag ko po muna sa inyo ano ang equity or book value para mas madali nyo po maintindihan paano kayo mag-a-analyze po later. No? Alright. So, guys, what makes us excited pag nag-invest tayo sa stocks? Yung totoo lang, ano nagpapa-excite sa atin? Di ba earnings? Di ba earnings naman ang nagpapa-excite sa atin? Di po ba? Ayan. So, companies engage in business and then pag nag-grow yung business, sumasabay, nag-increase yung profits. Pag nag-increase yung profits, na-excite yung market, tumataas yung share price. Tama po ba? Okay, kasi marami po sa inyo, matatagal po kayo nag-invest sa stock market. Ano po? So, ngayon ang tanong, what happens? Ano ang mangyayari kapag yung company ay marami nang naipon na pera? Okay, ipon ng ipon sa bangko, every year kumikita, tapos inipon sa bangko. Anong pwedeng mangyari? Okay, ito po, pwede pong bumili yung company ng more asset, halimbawa land, equipments, etc. no? Or gamitin ito, ipampatayo ng another factory, no? Bakit ginagamit yung pera para mag-acquire ng more assets? Syempre, para mag-grow yung business at mag-profit. Kung dati isa lang ang factory mo, nakaipon ka ng pera, magpapatayo ka ngayon ng second factory, di mag-grow na ang business mo, mag-grow ang profits mo para lalong mag-grow, no? So yung cash na naipon mo po, pampibili mo ng more asset para mag-expand more profits. Tama po ba? Okay. Now, when companies reinvest, tinatransform nila yung cash, no? Tinatransform nila yung cash na naipon nila in other form of assets. Okay? Halimbawa, yung sinabi ko na kanina, katulad ng land. Yan, no? So, medyo nahuhulaan nyo na ba? Saan tayo papunta? Hindi pa po. Okay. Huwag kayong mag-alala. Ibibigay po natin po yan. So, ngayon ang tanong po, what if wag po nating tingnan yung earnings? Kasi yung earnings, ang kalalabasin din naman po niya sa dulo, assets din po. Hindi po ba? So what if, ang tingnan na lang po natin yung mga companies na sobrang daming asset kesa dun sa presyo na ibabayad po natin para doon sa company. Okay? So, doon po papasok yung balance sheet na equation na sinasabi po nila. Ganito po, no? Assets, yung assets ng company po, no, is equal to equity plus liabilities. Kung ito yung lahat ng asset na kinokontrol ng company, may land, may vehicles, mga ganyan, no? May mga equipments, no? So equal daw yan pag pinag-add mo yung equity tsaka yung liabilities, no, ng company, no? Ano ba ibig sabihin yan? Explain mo nga, Kuya John, no? Ang ibig lang po sabihin po niyan, para hindi po kayo masiraan ng ulo, everything that the company controls, asset yon. Lahat ng nakokontrol ng company, asset. It's either galing sa owners, sa atin, yun po yung equity, or galing sa liabilities, galing sa utang, no? Lahat ng meron ang company, either galing sa utang or galing sa ating mga may-ari. Yun lang po ibig sabihin po niyan. Wala na ibang panggagalingan ng asset. Hindi po pwede bumagsak sa langit po yan, no? Either galing lang po sa ating owners or galing lang po sa utang. Ganun lang po kasimple ang balance sheet equation. Assets equals equity plus liability. Okay, now example po natin si Monde Nissin, no? 81 billion ang asset niya, ang equity niya ay 52 billion. Ang liabilities niya 29 billion. Kaya po yan, pag pinag-add mo po yung equity na 52 billion plus liabilities na 29 billion, 81 billion po yan. Balanse po ang balance sheet, no? Ayan. So paano po hinahanap po yan sa mga curious lang po at hindi pa po kayo nakatingin po ng ganito? Pwede nyo po makita sa Market Watch. Pwede din po sa website ng PSE Edge. Makikita po ninyo doon yung balance sheet. Nakikita nyo doon yung equity at saka yung mga liabilities. So sample lang po ito, no? Pwede nyo i-google si Monde Nissin Market Watch. Tapos lalabas na po yan dito. Punta lang kayo dito sa balance sheet. I-click nyo lang financial tas balance sheet. Or sa website po ng PSE meron din po, no? Okay, now part 2 na po tayo. Alam niyo na po, no, kung ano po yung
equity, no? In a way, no? Medyo may idea na po kayo. Ituturo ko naman po sa inyo ano yung nets investing. Ayan, ito po yung pinaka-original na value investing approach, pinakauna na naimbento po, no? Of course, nag-e-evolve po kasi, nag-e-evolve po ang investing, no? So, dito lang po yung pinakaunang-una. So, una, natanong po natin, bakit important tinitingnan ang equity? Bakit important? Kasi ito po ang experience si Benjamin Graham, dito po siya nanggagaling kung bakit niya naimbento po ito. Kasi ang tanong po, what if nagsara ang company? Nagsara. So pag nagsara po, ano po ang mangyayari? Ibebenta po ang lahat ng asset ng company. Ito yung asset na yan, ibebenta po lahat yan. Babayaran po lahat ng liabilities. Pag nabayaran na lahat ng liabilities, ano yung matitirang amount? Equity. Nakukuha nyo po. So example po, 81 billion yung asset ni Monde. Pag nabenta po yan, halimbawa nabenta natin ng 81 billion, babayaran natin lahat ng utang. Magkano lahat ng utang? 29 billion. Magkano matitira? 52 billion. Yun po ang papel ng equity. Okay, no? So equity po is the theoretical, theoretical na liquidation value ng company. Hindi po siya exact na liquidation value ng company. Theoretical lang po. Bakit hindi siya exact? Kasi pag tinignan mo yung math, mukhang exact naman eh. Ima-minus mo yung asset minus liabilities, equity. Hindi yun ang liquidation value. Hindi po. Kasi po, yung asset mo po ni Monde Nissin, pag nagsara po yan, 81 billion, no? Lahat ng asset po niyan, hindi mo po yan mabebenta at full market value na 81 billion. Subukan nyo po magbenta, lalo na pag nagbabadali kayo magbenta, hindi nyo po mabebenta yan at full value, no? So yung asset mo na 81 billion, hindi mo mabibenta na 81 billion po yan. Kasi kailangan mo ibenta for much less. Kailangan mo magbigay ng discount para maka-attract ka ng buyer. Siyempre ang reality ng buhay. May mga land ka, equipments ka, gusto mo maging pera agad, within 1 year, ganyan, kailangan magbigay ka ng konting discount. Otherwise, baka hindi ka pansinin ng mga buyers, walang bumili ng asset mo. And number 2 reason, kapag ikaw po ay nagbebenta ng asset, nagli-liquidate ka, meron pong gastos po yan. Ang dami-dami pong gastos po. Maggagastos ka sa mga tao na mag-aasikaso po niyan. Maaari may mga abogado pa yan, mga admin staff and everything, mga ganun po. May gastos ka. Plus, baka may mga taxes pa rin po yan, no? Hindi ko po alam, hindi po ako lawyer, pero nai-imagine nyo na po, may gastos po yan. Kaya hindi mo po mabebenta lahat ng assets mo at full value. Kaya ito pong liquidation value na to, theoretical lang na same siya as equity, no? Estimate lang po kung ano yung liquidation value ng company, no? So, kailangan mo pa. So kung hindi mo mabenta ng full value yung lahat ng asset mo, yung liabilities mo, kailangan mong bayaran lahat po yan, no? Unless patawarin ka ng mga creditor mo, pero baka hindi po mangyari po yan, no? Okay, most of the time, kailangan mong bayaran yung lahat ng liabilities mo, no? So don't po papasok ang price to book na analysis. Ang price to book po, ang formula lang po niyan, yung market cap, magkano yung buong company, i-divide mo ng equity, yung theoretical natin na liquidation value. Ayan, market cap, magkano yung buong company, it's just the share price, no? Magkano isang share, to times mo ng number of shares, no, na outstanding for that company. Yun lang naman po ang market cap. Magkano siya binavalue yung buong company, magkano siya binavalue ng market. Okay? So, example po natin, no? I-look up nyo po si Monde Nissin. Ang market cap po ni Monde Nissin, 136 billion. Ibig pong sabihin, mabibili mo ang buong company na Monde Nissin for 136 billion. Pero pag nagsara po ang company po na ito, magkano ang babalik sa'yo? Theoretically, maximum of 52 billion. So nakikita mo na po dito, lugi ka na po. At para mapadali po ito, i-divide mo po kasi yung market cap sa equity, kaya po papasok po yung price to book ratio. Pag dinivide mo po yan, 136 billion, i-divide mo ng 52. Ayan. So ang lalabas po, 2.605. So dito makikita mo na po na lugi ka kasi ang value po is more than 1. Dapat po 1:1 para medyo fair. Para medyo fair kung maliliquidate, ha? Kung maliliquidate, 1:1 para po fair, no? Ayan. Kaya po, pag tumitingin po ng price to book, dapat po pag greater than 1, it tells us na expensive yung stock. At kapag less than 1, cheap
po yung stock. So in this case, kung titingnan natin yung price to book ratio, Monde is a little bit expensive. Medyo on the expensive side po siya kung price to book po ang pag-uusapan, no? So bakit po importante na inaalam po natin itong price to book ratio na ito, no? Ito po ang context po niyan. Naabutan po kasi ni Benjamin Graham yung Great Depression noong 1929. Bumagsak po ang buong stock market at nag-iyakan ng maraming investor, maraming negosyante. Nag-crash po. The greatest crash po yata of all po itong 1929 po na ito. Grabe po. Kaya po nung natapos po itong Great Depression 1929 nung bumagsak, from that moment at buong 1930s, hindi ko po alam kung umabot po ito ng 1940s, sobrang common po nung panahon ni Benjamin Graham na nagsasara ang mga kumpanya. Kaya kailangan mo ng protection, kaya kailangan tinitingnan mo ang price to book value para kung sakaling maliquidate ang company, may protection ka. Ayun, no? So, pero po guys, sa panahon po ngayon, bihira po na nagsasara ang company o ang isang stock. Bihira po mangyari po yan, no? Ayun. So, ngayon pasok na po tayo. Ang strategy po ng pagbili ng mababa ang price to book ratio, ang tawag po dyan ay net nets investing. Ito po yung tinuturo dati ni Benjamin Graham, pinaka-original na value investing po, no? Net nets investing, no? So, bubuo ka ng portfolio na pagkababa ng price to book ratio, ibig sabihin, maliit yung ibabayad mo sa company pagka rami-raming asset ng company, ganun ka pumili ng stocks mo. Okay, maliwanag po, no? Alright. So, to this day, although hindi na po applicable talaga sa atin yung mga nagsasara ang company, pero to this day, marami pa rin po akong nababasa po dito. Marami pong practitioner po ito. Itong net nets investing at sinasabi nila na bibit daw nila ang market using this strategy. So kayo na lang po ang humusga kung may katotohanan po ba ito o hindi. Okay, so part 3 na po tayo na isi-share ko po sa inyo ang tinatawag po na sleeping giant. Isa pong effect po ito kaya minsan effective ang price to book analysis. Ano po yun? Ito po yung tinuro ni Monish Pabray. Okay, ano po yun? Minsan ginagamit po ito ni Monish Pabray. May isa pong istorya siyang sinabi. May binili po siyang isang stock sa India. Hindi ko na po na search ulit yung mismong story, pero ganito po yung story talaga na nangyari po dyan, no? Maaring hindi po to ganun ka-accurate, pero hanapin nyo na lang po. Hindi ko na po kasi makita eh. Bumili siya ng stock sa India. Nakahanap siya ng isang stock na nakita niya ang baba-baba ng price to book ratio, ang dami-daming asset ng company at ang baba ng price niya, at nakita niya land, ang daming lupa, ang daming land ng company, no? So yun po ang nakita niya. Okay, kaya po ang baba ng price to book ratio at sobrang daming land asset ng company. And yung land po nila natutulog po unused. Hindi po nag-generate ng income, nakatengal lang po yung lote. Okay, maliwanag po. And then ito po ang nangyari. So bumili po si Monish Pabray nung nakita niyang ganon, mababa yung price to book ratio, nakita niya hindi ginagamit yung land sa business. Nag-invest siya, ang dami niyang biniling stocks. Then one day, yung management ng company natauhan, nagising, biglang ginamit yung land. At nang paggamit yung land, ayan, kumita ng pagkarami-raming pera, no? At dumami ang income ng company, nag-shoot up yung price nung stock po na yon, at ang laki-laki ng kinita ni Monish Pabray. Multi-bagger, hindi ko po alam kung 10x or more than 10x. Basta ang pagkakaalam ko, ang laki ng kinita niya po sa investment po na ito. Okay, maliwanag po. Yan po, binigyan ko lang po kayo ng isang example kung paano po nag-work po yan. Although mahirap pong hanapin sa Pilipinas po yan, lalo-lalo na puro mga tycoon na in-check. Tulad ko, ang mga nagmamanage ng company, usually ginagamit talaga nila lahat ng asset, pero nangyayari pa rin po yan paminsan-minsan na po. Okay, and then ayan po yung tinatawag sleeping giant. And then bibigyan ko kayo ng another scenario na pwede mag-workout po ito, no? Halimbawa nga po, may maraming asset yung company. Minsan ito po ang nangyayari, binebenta ng company yung ibang asset po nila na sobrang dami, tapos biglang pamimigay nila as huge dividend payout. O nakuha nyo na kung paano
minsan nakikinabang po tayo pag low yung price to book ratio ng pagkakabili po natin. Ayun po, no? So in summary po, ito po, very useful po ito, no? Hanggang sa ngayon medyo applicable pa rin po ito, although hindi na po masyado marami pong investor, okay lang po sa kanila na mas mataas ang price to book ratio nila, umabot ng 2 or 3, basta napakaganda ng future ng company, okay lang po, no? Pero nung panahon po ni Graham, very very important po ito, no? So yun lang po, no? Diniscuss ko lang po kung ano yung book value, which is yung same as equity, or siya rin yung theoretical na liquidation value, and tinuro ko rin po sa inyo yung nets investing at yung sleeping giant. Alright. And meron pa pong isang way kung paano pa mag-invest in low price to book ratio na big instant huge profits ka na kagad. Okay? Gusto niyo pa malaman? Sa susunod po na video. Okay, hanggang dito na lang po. Lahat po tayo, opinion ko lang po. Lahat ng sinasabi ko hindi po investment advice. Ang lahat ng dinadaldal ko po sa inyo, no? General education na entertainment lang po ito. Okay, salamat po sa support niyo. Please like, subscribe, share, hit the notification bell at mag-comment lang po. Happy investing guys. God bless. Bye-bye.